Ito si Shishi, may dala-dala siyang baril dahil sasali siya sa Zodiac Sign Battle. Ipinakita ang kanyang nakaraan noong virgin pa siya at mabait. Inatake niya ang isang sundalo na binabaril siya. Sinakal din niya ang isa pa, at pinatay ang iba pang naroon na nagbabantay. Kinalaban niya ang isang Jason Statham at nasugatan siya ng kutsilyo pero nagawa niyang matutukan ito ng baril. Nagmakaawa ang Poltak at hindi niya pinatay. Kaya sinampal siya ng ama at pinatay ang mercenary. Si Shishi ay galing sa zodiac sign ng mga baboy. May kapatid siyang babae na may sakit sa isip at gustong-gusto ang pagpatay. Sinabi ng tatay nila na ito ang sasali sa zodiac sign war, ngunit lihim na nagalit si Shishi at nag-isip ng hindi maganda. Sa pagdaan ng mga araw ay tinuruan niya ang kapatid na pumatay ng mga tao. Una ay mga kawawang sindikato, saka mga sundalo, at kalaunan ay mga kaklase nitong high school. Sumunod ang iba pang mga tao. Kaya naging mahirap ang buhay ng kapatid nitong babae dahil para siyang nawawalan ng kaluluwa. Maging ang mga katulong nila ay pinagpapatay din niya. Hindi ito makatulog at binabangungot. Kaya binigyan ni Shishi ng kutsilyo ang kapatid para patayin ang sarili nito. Kaya sa huli ay siya rin ang pinasali ng ama sa laban. Pagdating ng babae sa meeting ay nakita niya ang iba pang mga manlalaro. Naroon din ang isang manlalarong napugot ang ulo dahil pinatay ng rabbit na usagi. Lumabas ang game host na si Duo the Couple at binigyan sila ng mga black jewel na kanilang kinain. Saka sinabi ng host na lason ito at mayroon na lang silang 12 hours para mabuhay. Ang mga batong ito din ang kailangan nilang kolektahin at isa lang ang mananalo. At ang champion ay bibigyan ng isang kahilingan na kahit anong gustuhin nito. Saka umalis na ang host. Maglalaban na sana ang mga players, pero biglang sinabi ni Sharion ng Unggoy Clan na hindi naman nila kailangan magpatayan. Saka nagtawag siya ng gustong maging teammate niya. May mga nais namang sumali na iba. Kasama pa ang rabbit na manyak pero ayaw nila ito. Walang ano-ano ay biglang sumabog ang gusali. Nag-iisip si Shishi kung sino ang nagpasabog, at nais niyang patayin lahat. Narinig niyang may kalaban na agad niyang pinalabas. At lumabas nga si Usagi na galit daw sa kanya. Nagplano si Shishi na pagbabarilin niya ang rabbit saka magpanggap na naubusan ng bala. Para kapag atakehin siya ng rabbit ay pagbabarilin niya ito gamit ang infinite bullet skill niya. Umatake nga ang rabbit pero bago pa niya makalabit ang baril ay may humawak sa kanya, at madali lang siyang nasaksak ng rabbit. Isa pala itong necromancer na kaya niyang gawing zombie alagad ang mga napapatay niya. Kaya namatay ang kawawang Shishi at gagawin daw siyang alalay ng rabbit. Saka kinuha ng rabbit ang bato sa tiyan ng zombie Shishi. Pinakita si Shario at Nezumi na mula sa clan ng daga na naglalakad magkasama. Nagpunta sila ng isang tunnel para magpalipas ng oras. Napapansin ni Nezumi na kunwari modest ang babae, pero alam na nitong si Shario din ang naglagay ng bomba sa gusali. Sinabi ng babae na ginawa niya ito dahil may balak umatake sa kanya doon. Pero hindi daw niya kilala kung sino ito. Saka sila nag-ayos ng kumot, at dahil dito ay natulog naman daw si Nezumi. Nagtago ang aso na si Dotsuko sa isang garahe. Sinabi nitong kung nagtatago ang lahat, siya daw ay magha-hunting. Saka pinakita ang nakalipas niya na ang special ability nito ay kumagat ng may lason. Kaya tigok agad ang biktima niya. Saka may power siyang mag-produce ng anti-poison sa katawan kaya bago niya kinain ang bato ay naghanda na ang katawan niya. May dumating na ibon kaya agad siyang naghanda. At sa gilid ay nagulat siya nang lumabas si Niwatorai na mula sa clan ng manok. Sinabi ni Niwatorai na hindi daw siya lalaban at nais maka-team up si Dotsuko. Nakita ni Dotsuko ang kakaunting damit nito at parang masarap daw gawing lechon manok. Sinabi ng babae na nasa peligro sila at kailangan nilang magsama dahil kay Usagi na ginawang alalay ang baboy at isang mula sa clan ng ahas. Nalaman din ng aso na may kakayahan ang manok na magamit ang iba pang mga ibon para makita ang kinaroroonan ng iba pa. Nagkunwari si Dotsuko na sasamahan niya si Niwatorai pansamantala pero agad din niya itong gagawing lechon. Sa daan ay sinabi ni Dotsuko na ang pinakamalakas sa kanila ay si Ushi na mula sa clan ng mga ox. Sinabi pa nitong si Sharon naman mula sa unggoy ay malaking panganib sa negosyo ng paligsahan na sinalihan nila. Dahil pwedeng ang layunin nito ay sirain ang laro at hindi para manalo. Pero sinabi ni Niwatorai na ang mas nakaagaw pansin sa kanya ay si Nezumi dahil parang nakita na niya ito dati. Kaya naisip ni Dotsuko na pamilyar din ito sa kanya. Dumating ang ibon ni Niwatorai at nalaman nilang naghiwalay ang grupo ni Usagi. Kaya nakita nila ang nag-iisang naglalakad na baboy zombie. Alam nilang patibong lang ito ni Usagi kaya naisip ni Dotsuko na tularan din ang estilo nito. Kinagat ni Dotsuko ang kamay ni Niwatorai kaya parang nahentay ang andox.
Pero sinabi ni Dotsuko na hindi ito lason, kundi ay booster ng lakas para lumabas ang lahat ng lakas ni Niwatorai. Balak kasi ito ng aso na ipalaban sa zombie. Pero lumapit si Niwatorai kay Dotsuko at gamit ang lakas ay pinisats ang ulo ng aso. Saka kinuha ng babae ang jewel sa loob ng tiyan ng aso. Mula umpisa ay alam pala nito ang kakayahan ng lahat ng manlalaro at nang nakuha na niya ang pampalakas na laso ng aso ay pinatay na niya ito. Pinakita ang nakaraan ni Niwatorai na siya rin ang pumatay sa kanyang mga magulang nang hindi niya alam. Saka siya kinupkop ng Niwa family at sinanay ito para maging spy at killer. At hindi rin siya virgin sa battlefield dahil gamit ang ibon ay madami siyang napatay. Naging miyembro siya ng sindikato at spy ng mga pulis pero traidor pala ito at maging ang mga pulis ay pinatay niya. Nang pumasok ang iba ay saka siya nagkunwaring umiiyak na chicks at naligtas. Pero pinatay din niya ang mafia boss gamit ang terorista nitong uwak. Sinundan ni Niwatorai ang zombie boobs at inutusan ang marami nitong ibon na sumalakay. Nagawa pang makabaril ng unlimited bala ng zombie. Pero dahil sa dami ng ibon na kumain sa kanya ay baril na lang ang natira. Sa tunnel ay nagkasalubong sina Ushi at Uma. Nagpakilala naman si Ushi pero agad umatake gamit ang espada. Mabilis na umiwas-iwas si Uma pero matalim ang armas ni Ushi na nasugatan siya. Nasa isang store si Niwatorai nang biglang pumasok si Nezumi at naroon daw para kumuha ng pagkain. Tinawag ni Nezumi si Niwatorai para puntahan daw si Shara. Inisip ng manok na magtraidor ulit kaya sumama siya. Nakita nga niya maging si Shara sa loob ng tunnel at nagkape kaunti. Sa katutusukan na sana niya ang babaeng unggoy gamit ang pantusok. Pero bigla siyang nakaramdam ng kakaibang awa. Kaya nagpaalam ito na umalis. Pero sa daan ay nagagalit ito sa sarili dahil naging mahina daw siya. Pero napagtanto niyang dahil ito sa lason na nilagay sa kanya ng aso. Bigla niyang nakasalubong si Ushi na duguan ang mukha at alam ng babae na may napatay na ito. Nagtanong ang babae kung naghahanap din ng kagrupo si Ushi. Pero sinabi nitong nagbago ang isip niya nang biglang sumabog ang gusali. Sinabi ng lalaki na baka nakausap ng manok ang unggoy. At sabihin lang niya para mapatay ng lalaki ang unggoy. Pero biglang gumalaw ang katawan ni Niwatorai na parang lalaban. Nais ng babae na tumakbo dahil hindi siya mananalo ng harapang laban. Pero nang makita niyang parang mabagal si Ushi ay nanatili siya para lumaban. Kaya tuloy siya ginawang litsyon ng lalaki at tinusok sa ulo. Saka kinuha ng lalaki ang mga jewel sa katawan ng babae. Pinakita naman si Sharon na hinati ang bato gamit lang ang kung fu. At master niya ay 3 mga unggoy. Sinabi ng mga ito na wala na daw silang maituturo. Sinabi ng babae na nais niyang tapusin ang mas asama na nagdudulot ng patayan sa mundo, gamit ang kapangyarihang natutunan sa mga unggoy. Nag-usap sina Shara at Nezumi at nasabi ng lalaki na patay na ang manok. May kakayahan daw itong magbasa ng mukha at kahit hindi man niya nababasa ang isip ay alam nitong trickster si Niwatorai. Ngunit dahil sa kabaitan ni Shara ay nakonsensya ito kaya umalis. Saka nalaman ni Shara na kabaliktaran ng goal niya ang prinsipyo ng daga. Pinakita ang dating ginawa ni Shara. Nagawa niyang mapagharap ang nag-aaway na 2 bansa dahil sa teritoryo sa lupa. Parehong ang 2 boss ay ayaw magpabigay kaya marami ang namamatay na sundalo sa pinaglalabanang teritoryo. Ngunit nag-aklas ang mga sundalo at iniwan ang gera kaya nagkaroon ng ceasefire. Pero ito ay pansamantala lamang dahil dumating ang Allied Force at sila mismo ang nangkubkob ng lugar. Napanood ito ni Shara at nalaman niyang naging walang saysay ang hirap niya para magkaroon ng kapayapaan. Pero sinabi ni Nezumi na kung ganun din ang balak niya sa larong iyon ay hindi siya magtatagumpay dahil silang lahat sa kompetisyon na iyon ay mga natural warriors. Habang nag-iisip si Shara kung ano ang gagawin sa iba pang manlalaro ay may narinig siyang ingay. Kaya agad niyang ginising si Nezumi dahil may mga zombie birds na nakapasok sa tunnel. Umatake ang mga ibon kaya agad tumakbo ang dalawa. At paglabas nila sa tunnel ay inatake sila ng walang ulo na headless snake warrior. Mabilis na dinasarmahan ng babae ang pugot na naitapon ng armas. Dumating ang manyak na rabbit at alam nilang problema ito. Kaya inutusan ni Shara si Nezumi na labanan ang pugot para depensahan ang sarili at hulihin ang mga ito bago kausapin. At pumayag naman ang warrior ng daga. Samantala ay busy ang host, kausap ang mga mayayamang tao na nagsosugal sa mga manlalaro. Pinakita ang matandang warrior ng Sheep Clan na si Hitsuji. Matanda na daw siya kaya hindi na niya makayanan kapag masuntok siya ng kalaban. Kaya balak nitong hintayin na maglaban-laban ang 3 malalakas na natira, at ang matitira ang labanan niya. Ipinakita ang buhay ni Hitsuji noong bata pa siya. Isa siyang arms dealer na kapag tina-traidor ay pinapasabog niya ang mga kalaban. Pero kapag mabait ay binibigyan niya ng libreng armas.
Maliban sa arms dealer ay mercenary din ito na marami nang pinatay sa battlefield gamit ang specialty nitong bomba. Nakita siya ng Sheep Clan kaya siya naging kapamilya nila at naging warrior representative. Pinasabog niya sa space ang buong battleground nang sinalihan niya noon na Zodiac War. At ang hiniling niyang premyo ay makasama ang kanyang apo. Masaya naman siya sa kanyang naging buhay at pakikipaglaro sa kanyang apo. Kaya nang inanyayahan ang clan niya para sa Battle Royale, ay anako ng matanda ang lugar na para sana sa apo. Hawak ng matanda ang nakakalason na jewel dahil hindi pala niya ito nilunok at tinago sa balbas nito. Samantala ay sinubukang kausapin ni Shara si Usagi, pero basta-basta na lang umaatake ang rabbit na tumutusok. Pero ayaw ng babae na mabilis umiilag. Hinahabol naman ni Nezumi ang pugot na zombie pero mabilis ang pagtakbo nito. Bigla itong gumamit ng flamethrower para atakehin ang daga kaya siya naman ang umatras na tumatakbo. Patuloy pa rin kinakausap ni Shara ang rabbit at sinabing sabihin lang ng rabbit ang nais niya para matulungan siya nito. Tumigil si Usagi sa pag-atake pero lumabas ang mga zombie bird sa tunnel. Pinakitang nakatakas pala si Uma sa laban nila ni Ushi at buhay pa ito pero nasugatan. Saka napapatanong siya sarili dahil pinakitang tinatalo siya ni Ushi. Tinapon siya sa pader kaya nakatakbo si Dodong. Nagpunta ang baka sa pinagtataguan ng ship at sinira ang pinto. Pero bomba ang iniwan ng matanda doon kaya sumabog ang kwarto, at nakatakas ang matanda. Saka lumipat siya ng pwesto para muling pag-aralan ang war strategy nito kung paano patayin ang mga kalaban sa tournament. Samantala ay napagtanto ni Sharon na tumitigil lang ang kalaban nito para umatake ang mga minions nitong mga zombie bird. Hindi siya maka-atake sa rabbit dahil ginagamit nitong depensa ang mga ibon zombie. Nagiging zombie sa baho lang ang mga ibon nyo kapag hindi nyo hinuhugasan. Nakapasok ng isang kwarto si Nezumi at nagtataka siya dahil wala namang ulo ang kalaban para makakita, makaamoy at makarinig pero nahahanap siya. Nagring bigla ang alarm clock sa tabi niya pero hindi umatake ang pugot. Pero nang naglakad siya ay umatake ito ng flamethrower. Hinabol siya hanggang labas gamit ang malakas na apoy. Nag-iisip pa rin ang matanda kung sino ang lalabanan nitong una. Nakita niya sa isang parke ang bikini tiger na umiinom ng alak. Napapaisip siya kung ano kaya ang skill ng tiger kaya siya napasali sa laro. Naghanda siya ng bomba pero tinawag siya ni Tora na lumabas. Nilapitan nga niya ang tigre na parang lasing. Pero tumayo ito sa 4 na paa at nag-aastang tiger talaga. Pinakita naman si Ushi na nagawa niyang makaligtas sa sunod-sunod na bomba na nilagay ng bomba star na matanda. At patuloy niya itong sinusundan base din sa bakas na iniwan ng matanda. Patuwad-tuwad pa ang babae sa harap ng matanda na parang naghahamon ng doggy style. Pero lasing na ito at marami ang paningin niya sa matanda. Kaya napaisip ang matanda na kailangan niyang bilisan ang pag-alis dahil siguradong nasusundan na siya ng ox. Patuloy sa pagtakbo si Nezuman habang hinahunting siya ng pugot. At nakita niya rin si Sharon na patuloy sa pag-ilag sa rabbit. Naiisip ni Sharon na hindi daw magaling sa martial arts ang rabbit base sa paggalaw nito. At binalak ng babae na magpunta sa likod ng rabbit para sakalin sa likod. Ngunit nasaksak siyang bigla ni Usagi sa 2 pakwan nito. At nakita niyang nakabitin pala sa puno ang ulo ng pugot na ginagawang mata ni Usagi. Saka sinabi ulit ng rabbit na gagawin niyang kaibigan ang biktima nitong babae. Sa kinaroroon ng matanda ay naisip niyang tapusin ang lasing na tigre at binalak gamitan ng bomba. Pero hindi niya alam na drunken master pala si Tora. Kaya sa isang iglap lang ay naaswang nito ang tiyan ng ship at namatay. Patuloy pa rin silang pinagmamasdan ng mga sugarol online. At dahil kalahati na sa mga players ang namatay ay nagsimula na silang mamili ng kanilang mga pambato. Sa isang sulok ay naupo si Uma dahil naisip niyang kahit mapatay niya ang iba ngunit kapag makalaban ulit niya si Ushi ay mamamatay siya. Saka naalala niya ang dating siya na isang sundalo. Nasa jungle warfare sila nang maambush sila ng kalaban at namatay ang mga kasama niya. Inatake at kinalaban niya ang isang super soldier na kung hindi lang naka-armor ay patay na sana. Magaling si Uma pero napa-atras siya sa disadvantage. Nasaksak at nahulog, ngunit nakaligtas siya at ginawang malakas ang katawan gamit ang mga droga at pag-alter sa mga muscle nito. Pinitpit, nilunod at kinuryente siya pero nakaya ng katawan niya. Saka pinalakas niya ang loob para makasurvive. Pero biglang lumabas sa dilim si Nezumi na sinabing dahil daga siya ay kaya niyang pumasok kahit saan. Saka sinabi nitong patay na ang unggoy kaya tapos na rin ang treaty nila na alliance. Pero wala daw balak labanan ni Nezumi ang kabayo. Sinabi nito habang naglalaro ng CP na para na rin siyang patay kapag hindi na rin siya makagalaw. Nang mag-game over ay umalis na si Nezumi pero sinabihan din ng kabayo na umalis na rin doon dahil parating na ang ahas na pugot. Pero takot ang kabayo sa baka kaya napaupo ulit ito.
Naisip nitong mas maganda na ang magtago doon. Pero bigla siyang nanghina ng hindi makahinga dahil sa usok. Sinunog pala ito ng pugot kaya hindi na nakalabas ng kwarto ang maskuladong kabayo. Samantala ay tuluyang dinukot ulit ng rabbit ang bato sa tiyan ng babaeng unggoy. At muli itong nabuhay na naging zombie monkey. Pinakita ang kambal na ahas bago pa sila sumali sa Battle Royale. Magkasama silang nagnanakaw ng bangko ng mag-alarm. Hinabol sila ng pulis pero nagpanggap ang isa na pulubi kaya hindi hinuli ng pulis. Minsan nang magnakaw sila sa isang malaking museum, ay aksidenteng na-activate ng isa sa kambal ang alarm. Kaya sinunog na lang ito at nakatakas. Sa kakalaunan ay inutusan sila ng kanilang grupo na sumali sa Battle Royale hanggang isa lang daw ang mamatay. Kaya nagulat ang dalawa dahil isa sa kanila ang mamamatay. Muli silang nagnakaw sa isang pantalan at malinis ang trabaho ni Annie, pero palaging nahuhuli sa akto si Otto. Hinabol ito ng mga sindikato at papatayin na sana si Otto. Pero niligtas siyang muli ng kapatid. Lumipad sila sa ere at sinunog ang lugar. Sila ang ikalawang nakarating ng meeting place, dahil nauna doon ang manyak na rabbit. May hawak pa itong mga alak para ibigay sa kanila. Tinutukan nila ito agad ng flamethrower pero narinig ng dalawa ang paglalagay ng unggoy ng bomba sa ilalim ng palapag. Kaya na out of focus si Otto at napugot siya ng espada ni Usagi. Maglalaban pa sana sina Usagi at Annie nang dumating si Ushi na sinabing wala pang rules, kaya natigil sila. Sa nasunog na gusali ay mabilis na pumasok ang unggoy at gamit lang ang kamay ay kinuha ang bato sa tiya ni Umi. Saka din niya ito dinala patungo kay Usagi. Sayang ang lakas niya dahil namatay. Nagkasalubong ang pugot at si Tora, at agad na inatake ng pugot ang tigre gamit ang apoy. Pero sa isang iglap lang ay pinutol ng tigre ang kamay ng zombie. Kinuha ni Tora ang lalagyan ng gasolina at saka ininom din ito. Napagtanto niyang sayang ang oras sa zombie kaya iniwan niya ito. Pag-alis ng tigre ay dumating naman si Ushi, na agad ding pinutol ang isa pang kamay ng zombie. Naramdaman ni Tora ang pagdating ni Ushi kaya agad siyang bumalik ng galit. Agad na pumosisyon ito ng paborito mo. Maglalaban sana sila nang bigla silang sakali ng kamay ng zombie sa leeg. Naramdaman ni Ushi na gamit nito ang 100% ng muscle ni Otto. Nakita ni Ushi na sumusuka ng gasolina ang tigre kaya sinabi nitong magpalabas pa siya ng maraming liquid. Sa kagamit ang espada ay pinag-spark ni Ushi ang gas kaya nasunog ang kamay at ang tigre. Pero lahat ng ito ay kitang-kita ni Annie na lumilipad sa taas. Naalala ni Annie nang pinasok nilang magkapatid ang magpartner na pharma at human traffickers. Nagkahiwalay sila pero nagtatawagan para magbalitaan sa susunod nilang plano. Sa araw ng pagpapalitan ng dalawang sindikato ay nagulat ang magkabilang grupo nang malaman nilang magkakambal ang kanilang mga asset. At saka nagbatian ang mga ito na nagkapalitan para patayin ang magkabilang grupo. Tumakas ang dalawang boss na saktong nagsama sa elevator. Saka mabilis silang nagpunta ng safe ng pharma. Pero nahabol sila ng dalawang kambal. Sinabi nilang babayaran nila ang mga ito kahit magkano, pero sinabi ng kambal na kukunin nilang lahat ng kanilang yaman. Saka pinatay ang dalawang boss. Naekorte ang dalawang magkapatid pero sinabi nilang tinupad lang nila ang misyon na binigay sa kanila. Marami silang mga pinaggagawang kalokohan para lang hindi sila maboryong. Nagnakaw daw sila ng maraming ginto saka binigay sa mga tao pero nagka-riot lang. Ninakawan nila ang isang kasino at binigay sa mga bata ng orphanage, pero ninakaw ito ng boss doon. Nagbigay din sila ng pera sa mga mahihirap, pero lahat sila ay pinatay ng mga may-ari na binawi ang pera nito. Nagpaulan din sila ng pera sa mga nangangailangan ng pera sa ospital. At dahil dito ay nagawa ng dalawang mahirap na magkapatid na mapa-opera ang mata ng isa at makakita. Ngunit dahil sa isa na namang kontrata ng kambal ay pinatay nila ang sindikato at sinunog ang ospital. Kaya yung kuya ng magkapatid ay nadaganan sa kanilang pagtakas. Hindi ito makaalis at nasusunog ang paligid, kaya pinaalis nito ang mas batang kapatid. Nagawa naman ng mas batang kapatid na makalabas. Pero nakita niya ang salarin na isa sa kambal. Nakita nila ang bata na nagdarasal para sa kapatid, kaya sinabi ni Annie na nagsasayang lang ng oras ang bata. Saka binigyan ng pera ni Abby ang bata. Lumabas naman si Otto at sinabing walang tunay na mabait na tagapagligtas kaya nagulat ang bata. Pagkatapos ng hearing ay umuwi si Annie at nakita si Otto na nagluluto ng lizard. Mas baliw daw ito kaysa kay Annie. Ibinigay nito ang imbitasyon ng Battle Royale. Habang nasa ere ay masaya si Annie dahil nagagawa pa rin siyang matulungan ng kapatid. Dahil sa apoy ay nakalaya si Tora. Agad ding sinunog ni Ushi ang kamay at napagtanto nito na apoy ang kahinaan ng kalaban. Galit na nilapitan siya ng tigre pero sinabi ni Ushi na kailangan muna nilang tapusin ang common enemy. Pinakita si Zombie Sharon na naghahanap ng kalaban.
At kahit malayo ay nakita daw nito si Annie na lumilipad sa itaas, kaya tinapon niya ang ulo ni Otto patungo sa taas. Saka mabilis na pinatalon si Usagi para sundan ang ulo. Sa himpapawid ay nagulat si Otto nang seluhin ang ulo ng kakambal nito. Nagawa pang magpakilala ni Usagi bago hinati ang katawan ni Annie, at inutusan pa itong tulungan ang kapatid. Saka nahulog ito sa kinaroroonan ni Ushi at Tora. Pinakita naman ang nakaraan ni Tora na mahilig sa karate at nakipagbugbugan sa mga iba pang karatae. Sinabi niya sa ama na gagamitin ang karate sa magandang bagay. Ngunit nang makita niya ang tunay na giyera ay nalaman niyang brutal pala ito. Namatay ang mga kasama niya, kaya mag-isa niyang tinalo ang iba. Saka daw siya nabigyan ng Medal of Honor. Dahil dito ay naging lasinggo na siya. At nang hindi siya makatayo ay sinubukan niyang maglakad patuwad, na kanyang nagustuhan hanggang ginamit na niya ito sa laban. Naging palagi siyang lasing at pinatalim ang kuko at madaling pinapatay ang kalabang sundalo. Dahil dito ay kinamuhian siya ng ama at pinalayas. At pagkaraan pa ay nagpatuloy siya sa pagpatay sa mga sundalo gamit lang ang kamay. Hanggang hindi na niya malaman kung sino ang mga kasama at mga kalaban niya, dahil lahat ay pinagpapatay niya gamit ang kamay at ngipin. Napagtanto ni Ushi na ang nasa bag ni Zombie Annie ay hydrogen na kanyang sinabi sa tigre. Umatake ang mga putol na katawan ng zombie na marunong daw sa pakikipaglaban. Naisip ni Tora ang mensahe ni Ushi kaya inagaw niya ang bag ng zombie at sinira ito. Nakailag si Ushi, at naging yelo na nadurog ang mga zombie bodies ng dalawang kambal. Saka naramdaman nila ang nagtatagong Usagi. Tinawag nila ito at lumabas nga ang baklang rabbit zombie. Dalawa laban sa isa, nagsalpukan ang mga ito sa ere, at pagbagsak ay naging longganisa si Usagi. Saka nagtanong si Ushi kung gusto na siyang labanan ni Tuwad, na masaya namang sumang-ayon. Kaya natapos na ang kanilang temporary alliance. Pinakita pa ang nakalipas ni Tora na habang naglalakad siya ay may mga sundalong nang snipe sa kanya pero duling. Magagalit sana siya pero biglang dumating si Ushi na mabilis pinagpapatay ang mga sundalo sa battlefield. Maging yung sniper ay madali lang niyang naabutan at napatay. Nilapitan ni Ushi si Tora at tinawag na miss at nagtanong kung ayos lang ito. Kaya nakaramdam ng kakaiba ang babae. Nagtanong ang babae kung paano maging mabuti, at sa puntong ito ay sinabi ni Ushi na ito ay by choice. Nagiging mabuti ang isang tao sa kanyang ginagawa kapag pipilitin niyang piliin na maging mabuti kaysa maging masama. Hinatid ni Ushi si Tora sa isang camp at doon ay iniwan para daw magligtas pa ng iba pang mga biktima ng digmaan. Dahil dito ay nagkaroon ng rason si Tora para maging makabuluhan ulit ang buhay. Naging dalaga siya ulit na naliligo, at sa paghiga ay may kapansin-pansin. Ayun saka nakita din niya ang profile ni Ushi. Naging stalker, parang ikaw kapag hinahanap mo ang FB ng crush mo. Nang malaman niya ang Zodiac War ay naisip niyang baka kasali si Ushi, kaya bumalik siya sa ama at nagmakaawa na siya ang sasali sa Battle Royale. At doon ay masaya niyang nakita si Ushi. Pero nasnab siya nito dahil hindi siya maalala. Naglakad yung zombie hand pero mabilis niligtas ni Tora ang lalaki. Pero sinaksak siyang bigla ng zombie na kamay ni Usagi. Kaya nasaktan si Tora na hindi niya inakalang pagkatapos ng hirap niya ay ganun lang ang mangyayari. Binalak pa siyang tap-akan ng mga takong ni Usagi, pero mabilis itong inispada ni Ushi. Naggalawan pa ang mga katawan ng tae na rabbit na umatake, pero ginawa itong peking chop-chop lady ni Ushi. Kaso ay naggagalawan pa rin ito. Kaya binuhat ng mabilis ni Ushi ang babae, hinati ang overpass saka tumakbo. Naisip ni Ushi na balak silang ambushin ni Usagi para gawin ding minion. Sinabi ni Tora na tumigil sila dahil sa pagdurugo niya, kaya nag-date sila sa ilalim ng isang puno. Balak ng lalaki dalhin si Tora sa malapit na ospital para makapagpatuloy sila sa laban. Pero sinabi ng babae na sumusuko na siya sa duel nila, at humingi ng dying wish ang babae na si Ushi ang papatay sa kanya dahil ayaw niyang maging zombie. Nagdrama pa sila at nagpakilala sa isa't isa, at sinabi ng babae na wala siyang galit sa lalaki kundi ay masaya siyang nakita ito. At sa ilalim ng ulan ay tinusok ni Ox ang babae para tapusin ang paghihirap nito. Naging sentimental si Ushi sa pagkamatay ni Tora dahil naalala nito ang babaeng bata na niligtas niya dati. Saka napapaisip si Ushi kung ano ang layunin ng rabbit sa pagsali ng Battle Royale, maliban sa anumang hilingin nito na matutupad kapag siya ang nanalo. Naisip ni Ushi na sunugin si Usagi gamit ang gasolina ng mga sasakyan doon. Pero mabilis na nakasunod ang kalaban, at nagulat ang lalaki dahil naging giant ang zombie. Naisip niyang chop-chopin ito at nahati ang mga paa. Pero biglang lumabas si Zombie Shara sa loob ng katawan na hinawakan siya. Pagka-chop-chop pala ng kalaban ay dumating ang monkey at ginawang armor ang nagkalat na tae. Alam ni Ushi na hinahawakan lang siya ni Zombie Shara para si Usagi ang papatay sa kanya at gawing alagad.
Kaya sinubukan niyang magpakamatay sa lason sa ngipin pero iniuntog ng unggoy ang ulo sa kanya. Wala nang maisip na paraan si Ushi nang magpakita si Nezumi. Sinabi nitong hinanap pa niya ang katawan ng matandang sheep, at pinakita nito ang hawak na bomba. Sinabi ng daga na ang credit daw ay pag-aari ni Tora dahil siya ang pumatay sa matanda. Iniwan ng daga ang bomba at agad na umalis at nagkaroon ng pagsabog na malakas. Kalaunan ay si Nezumi ang nanalo sa laro dahil natipon niya ang mga bato. Sinubukan siyang kausapin ng host para sa isang interview, pero hindi pumayag si Nezumi na umalis. Ngunit nahulog ang elevator kaya siya namatay. Pero may kakayahan si Nezumi na bumalik sa nakalipas at ma-experience ang isang daang reality kung saan siya ay pwedeng pumili ng hinaharap. Sinubukan niyang dumaan sa hagdan pero tinulak siya at nahulog. Maraming beses pa siyang tumanggi sa interview ng host, pero napitpit, nabangga, nasaksak, nabomba, nakuryente at marami pang paraan na siya ay pinatay. Kaya napagtanto niya na pumayag sa nais ng game host. At may kakayahan pa siyang i-lock ang oras kung saan siya magre-reset. Tinanong siya ng host kung paano nanalo at nang tumanggi ay patay siya ulit sa trial and error niya. Kaya pinili niyang sagutin ang tanong ng host at sinabi ang skill na power of intervention. Trial and error ang ginagawa niya hanggang mahanap niya ang pinakamagandang resulta at dito niya nilalock ang oras para mag-reset. Sa isip ni Nezumi ay nakasama pala niya sa partnership ang karamihan sa Zodiac players. At si Shara ang pinakamaganda ang resulta. At sinabi niyang si Shara ang dahilan kaya siya nanalo sa laro dahil sa plano nitong pagbomba sa zombie para mamatay. Pero sinabi niya ring sa mahigit 100 na beses niyang sinubukan ang plano ng unggoy para sa kapayapaan ay bluff lang daw ito. Pero sinabi ng host na para sa mga presidente ng bansa na tinulungan ni Shara ay tinuturing nila ang unggoy na bayani. Pinagtapat din ng bida na sa lahat ng mga reality na sinubukan niyang tahakin sa Battle Royale kung saan namatay siya sa huli, ay si Rabbit ang karamihang nananalo. Pagkatapos ng interview ay pinayagan si Nezumi na umalis at pinaalala ang wish nito. Sinabi nitong susubukan niyang silipin sa mga relatives sa hinaharap kung ano ang pinakamaganda niyang gagawin na wish. Sa pagbabalik buhay student ay patuloy sa pag-iisip si Nezumi kung ano ang wish niya. Sa ilang reality ay nag-wish siyang mamatay ang mga bully, at silipan ang babaeng crush niya. Mapapawaw ka sa sarap. Nagtanong siya sa babae kung ano ang wish nito at sinabi ng babae na gawing masaya ang lahat. Kaya napaisip ang bida sa mga wish ng mga kasali sa tournament. Naisip na niyang tae ang wish ni Usagi. Naisip din niya ang sinabi ni Ushi na maging tama siya sa desisyon na gagawin. Naisip din niya ang wish ni Shara na magkaroon ng world peace. Muntik mag-wish ang bida na ibalik si Shara, pero nagbago ulit ang isip niya at unfair daw kahit na mabait ito. Kapag pabalikin naman niya ang lahat ng namatay na manlalaro ay kasama din ang mga sakit ng ulo. Dahil nakasama niya lahat ay alam niya ang wish ng lahat. Ang wish ng matanda ay maging immortal para hindi mamatay. Ang wish ng manok ay maging confident sa sarili para hindi maging peke na artista dahil sa pagiging double agent. Ang kabayo ay talent para hindi matalo. Ang baboy naman ay nais nito ng 1,000 gwapong lalaki. Baboy ka nga. Naisip din niyang gawing 1,000 ang kanyang power, pero natatakot siyang madagdagan ng bilang ng kanyang trial. Saka pinakita yung mga experience niya sa kamay ng ibang players. Pinakain siya sa ibon ni Niwatorai. Sinaksak siya sa likod ni Usagi. Mabilis siyang pinugutan ni Ushi. Pinagbabaril siya ni Anonoshishi ng Only Amo. Sinubukan din niyang manligaw noon sa crush na babae sa iba't ibang paraan, pero busted siya ng 100 beses, kaya ayaw niyang gawing 1,000 ang skill. Nakausap niya dati ang aso na ang rason para lumaban, ay dahil may inaalagaan pala itong bata na nagpabago ng buhay niya. Yung kambal ay nagsabing nais nila ng maraming pera. Pero nang makausap niya sila ng sarilinan ay hindi pera ang dahilan kundi kasiyahan at thrill. Maging si Usagi na nakakatakot, ang wish nito ay maging kaibigan ang lahat sa mundo. Ang wish ni Tora ay makita at makausap ulit si Ushi. Saka naisip ni Nezumi na siya pa na walang wish at napilitang sumali sa tournament ang nanalo. Saka bumalik sa alaala niya sa isang reality na madaling pinagpapatay ni Ushi ang kambal dahil kailangan nito ang kanilang armas panglaban kay Usagi. Tinanong siya ni Ushi kung ano ang rason at wish niya kung bakit kailangan niyang manalo. Kaya maging siya ay napatanong sa sarili kung ano nga ba ang kanyang gusto. At lumabas ang maraming gusto niyang gawin. Kaso ay nababaliw siya sa kakaisip. Dumating si Duo the couple at sinabing pwede din niyang gawing 100 ang wish niya. Pero hindi pa rin ito mapupuno ang nais niya. Tumayo ang bida at luhaan na sinabi ang wish na nais niyang makalimutan ang bagay na kailangan na siya ang magdesisyon. Kaya ito ang ginawa ng The Man in the Hat. Kinabukasan sa klase ay pumasok ulit siya at diretso sa pagtulog sa upuan nito.
Pero napansin ng babae na payapa ang pagtulog ng bida, at natapos ang series. Hindi malinaw ang ending nito pero e-comment mo kung anong masasabi mo sa anime. At paki-like naman ang ating video para more anime recaps Tagalog to come.